Taglis tayo. Magandang hapon. Ano nga po lang pangalan niyo? Good afternoon everyone. My name is Lucia Balbada. Okay. Uh, Anong country po ito? I'm here in Australia. Where in I'm Australia? in Newcastle, Sydney, Australia. Okay. At ako po ay nagpapatunay sa inyong lahat. Ako po ay nung una pinanood ko yung mga manggagamot ba, kasi saka sa aking laging na pag chine-check up ako ng doktor, halos every month na lang mayroong x-ray, mayroong check up, ganito, lahat na ginawa ng doktor ko, puro ang nakikita nila clear. Kaya talagang nakakasawa kung alam nyo lang ang sitwasyon ko rito. Yung nagkasakit ako, halos hindi na ako makalakad. Kahit iapa ko yung paa ko sa floor, hindi na ako halos gumagapang talaga ako at kung maglalakad. Lalo na ako na nag-iisa ngayon dahil wala na yung ina ko, wala na rin yung akong kasama. Kaya medyo yan. At saka yung mga napanood ko sa YouTube, humahanap ako ng, sa totoo lang, unang-una nagkandalito-lito ako. Mahanap ako ng psychiatrist, astrologist. Hindi nag-work yan sa akin. At nakita ko yung Sinek Banayo, nakita ko yung, basta ang dami kong nakita. Ngayon, yung habang ako'y tumitingin, pagkatapos ng isang advertise, nakita ko si Brother James. Ngayon yung nakita ko, pinakinggan ko, tinitingnan ko, inoobserbahan ko siya kung sino talaga yung para sa akin. So ngayon, nakita ko si Brother James, kinikilabutan ako dito. Tapos, talagang doon ko na yung salita niya. Dahil hindi ko naman na-feel yan doon kay Nick Banayo, hindi ko na-feel din yung isang si Cabinjo ba yun? Tapos ngayon, saka nasasaktan ako sa mga kawawa yung mga katawan na nangyayari doon sa kanila. Samantala si Brother James, napaka-soft pa niya, kinakausap pa niya yung mga espiritu, napaka-lumay-may pa niya magsalita. Very peaceful ang mind ng mga taong nanonood din. Kahit ako parang gusto ko na rin manggamot na nakikita ko nga, ganun pala. Ang dami kong natutunan doon sa kanya. Yung mga espiritu na nandoon sa katawan sa mga tao, na-feel ko yun. At saka sinisikap niyang maalis yung mga masasamang espiritu sa katawan ng tao at magbalik loob. Ni yung mga masasamang espiritu, pinagsasabihan niya ng kabutihan din. So, imagine yan. Doon ko na na ito talaga ay para sa akin, na para sa Diyos. Kaya hiniling ko ng Ama, sabi ko, Ama, kung papupuntahin mo si Brother Jim dito sa Australia, para sa akin talaga ito na ang way na makakatulong din dito sa amin. Kaysa ako ang uuwi, at least, kung dito siya, maraming matutulungan ng mga kapwa ko, dahil marami rin naman kami, ilang taon na yung iba, hindi na makauwi. So yan ang ginawa ko. Gumawa ko ng paraan. At saka miraculous talaga. Miraculous dahil 2 linggo lang nakuha ko na si Brother James. At saka yung gabi na yan, parang lumakas yung katawan kong hindi ko akalain na, sabi ko ba, katagal-tagal ko na parang may energy ako. Pero ang daming mga hibabalan, yung papunta pa ako doon sa airport. Samantala, ang tagal-tagal ko na dito sa Australia, ilang beses na ako napuntang airport, nagkandaligaw-ligaw pa. Pero yung that time, nga pagdating ni Brother James, doon ko talaga na ay, ang gaan ng mukha ko, yung hinawakan lang niya ako. Parang, hindi ko, yung mayroong umaano dito sa akin na lamig, na hindi ko ma-express sa inyo. Halos maiyak ako na hindi ko maintindihan ang sarili ko, na parang ang Diyos na yung humihipo sa akin, hindi yung siya nang
umahawak sa akin para nakikita ko yung soft ng paghawak niya sa akin sa noo. Yung pagsasalita niya, doon ko na rin naramdaman na talaga nga naman iba sa mga kaibigan kong magkwento, ganun, iba. Talagang doon ko na-touch sa heart ko na totoo talaga. Kaya lahat ng mga kaibigan ko na nagpunta dito sa bahay at nag-eroplano galing sa ibang lugar, Melbourne, Brisbane, nagpunta rito, talagang napakatindi talaga, nagbago ang pamumuhay namin ngayon dito. Sa totoo lang, yung mga protection din na nahawakan ko, ito, Bertodis at saka ito, Miraculous. Ito talaga ang nagbibigay sa akin ng dito ako tumapang. Dito ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ang mahawakan ko ito, pinangaralan kami ni Brother James. Una sa lahat ang Ama. Kahit anong sabihin nyo, ibigkas nyo ang Ama. Ang Ama nga nasa langit. Dahil kung hindi ito galing sa kay Ama, hindi tayo magagaling. Kaya ngayon, ang sarap ang sarap ng naiisip kong maliwanag. Parang bagong buhay ako ngayon. Hindi ko na nararamdaman yung mga depression noon nga naano ko. Ngayon wala na, medyo masaya ang buhay ko. Parang napakaliwanag ang paningin ko ngayon kaysa sa noon. At sa ngayon, mayroon akong pinagkaibahan. Yung binigay ni Lord, yung sekreto niya. Nakaupo ako sa aking bed. Tapos binabasa ko yun. Tapos para akong inaantok na biglang may umalis sa isipan o sa katawan ko na siguro hindi niya natiis yung binabasa ko. Hindi umalis. Kaya muntik pa ako mahiga sa sa bed eh. Ano po yung pakiramdam niya yung umalis para meron lumabas sa iyong katawan? Oo, parang biglang siyang umalis. Tumalon. Oo, parang tumalon ba nga, bigla ako nga, halos ako para akong nahilo na hindi ko, sabi ko, ano ba yun? Siguro yung matagal na nagpapahirap sa'yo, masamang espiritu umalis na. Ayun siguro, brother, yung nagpapahirap sa akin noon. At saka ang bigat ng katawan ko na akala mo hindi na ako makabangon sa buhay ko. Hindi na, parang sa isip ko, ito na lang yata, bahala na ang Diyos. Sabi ko, bahala si Lord sa akin. Pero ngayon po, yung napapansin ko, magaang ba ang buhay ngayon? May mga blessing bang pumapasok? Talagang blessing, miraculous lang. Kahit pa nga yung isang kaibigan ko, yung anak niya, nagtatrabaho lang siya ng ordinary trabaho. Ngayon, mayroong lumapit sa kanya, inupiran siya ng permanent kaagad. Permanent kaagad? Oo, samantala itong in-apply niya, mahigit na siya 1 taon. Hindi siya naging permanent, puro pa rin siya casual. Ngayon, yung nag-offer sa kanya, permanent kaagad. Kaya mula yung dumating ka, brother, at nilagay yung mga miraculous sa bahay ko, lahat na yun doon ako naniwala talagang ang miraculous. Tingnan mo, 3 araw pa lang, yung bata nagkaroon na ng trabaho. 2 pang trabaho ha. So tingnan mo naman, kahit tuwa siya, bibili siya ng sasakyan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama na sa maraming natulungan at maraming naglilingkod na maraming nagbalik sa Kanya. Nagpapasalamat po rin ako sa inyong lahat. Maraming salamat, Ama. Okay. At yung mga kaibigan ko rin, nagbago din dahil sa iyo, Ama. Marami pong salamat. Basta ang pasalamat po, hindi sa akin sa Ama natin. Sa Ama. Kahit ako, nagpapasalamat din sa Ama. Oo. Dahil marami kayong tao na nagtitiwala sa Talaga, aking brother. gawain. Kaya yung mga naririnig ko rin sa mga binigyan mo ng kaalaman, brother, na nanggagamot na rin sila. Para na rin akong naiiyak sa tuwa ko. Sige. Hindi ko akalain nga yung mga kaibigan namin, mayroong mga pinag-try niya, pero tingnan mo, Okay. 3 kaagad nag-work. Sige, paalam na po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat po, Ama. Amen. Salamat po, Lord. Thank you, Ama.